Natuwa ang mga fans sa pinakitang performance ng ating Philippine team sa kanilang training camp sa Brazil. Kaya naman trending ang ilang players matapos lumabas ng balita at ng ilang video clips ng kanilang tune-up game kontra Saong Cayetano. Alamin, paano challenge ng Pilipinas ang Brazil champions? Philippine volleyball team trending sa good performance. Pero bago yan mga ka-V-Heads, mag-subscribe ka na sa aking channel at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Nabigumang manalo, ilang bright spots ang nakita sa ating Philippine National Women's Volleyball Team matapos nilang pumalag sa Brazil Superliga Series B Champions. Nakuha nga nila ang 4th frame sa 5 sets match sa mga score na 20-25, 17-25, 20-25, 29-27 at 9-15. Dito nga naging proud ang ating national team consultant at Brazilian Olympic champion na si Jorge De Brito dahil isang beses pa lang silang nag-ensayo at walang sapat na pahinga ang mga players mula nang lumapag sila sa Brazil. Anyway, narito nga ang ilan sa highlights ng Pilipinas kontra Saong Cayetano. At number 1, back row attack. Ngayon ngang nag-evolve na ang volleyball, kailangan nating sumabay sa hampasan sa back row. Kaya nga good sign na madalas na tayong nakaka-set up ng pipe attack. Number 1 nga dito, si Mama P na talagang na-develop na ang kanyang back row attack sa kanyang stint sa Thailand. Lumipad rin sa likod ang isa pang Falcon na si Maring Gemma. At alam natin na bukod sa kanila, may back row din sina Valdez, Molina, Tolentino at maging si Jaja. Para naman sa number 2, much improved floor defense. Going up against taller Brazilian team, talagang mapupulbos tayo sa kanilang bombang atake. Pero kapansin-pansin nga na medyo nahirapan kahit papano ang mga Brazilian na pumatay ng bola. Dahil bukod sa libero natin, nakakakilos rin ang ilan sa ating spikers sa lapag, especially si Gemma Galanza. Magandang sign nga ito dahil over the years, sakit sa ulo natin ang floor defense. At number 3, blocking. Malayo pa sa perpekto ang blocking ng koponan, pero yung makita natin silang makablock na matatangkad na player, positive na rin yon. Mas tumangkad rin kasi ang ating koponan dahil meron na tayong 6'5" na Jaja, 6'3" na Palomata, tapos may 6'2" opposite pa tayo with Kat Tolentino. Sa mga video nga na nag-trending, si Tolentino ang nakarami at naka 2 consecutive blocks pa siya. Hoping nga na ma-improve pa natin yung blockings dahil tayo ang pinakamatangkad na team sa SEA Games, kaya dapat magamit natin yon as advantage. At number 4, ball distribution. Well, nakita nga sa puntos ng mga players natin, nakalat ang puntos. 9 points si Paat, 8 points sina Molina, Valdez, Galanza, Tolentino, at 7 points si Jaja Santiago. Credits nga to sa well-distributed na bola ni Negrito. Malaking bagay nga na lahat ng tao sa court pumupuntos ng maayos para hindi tayo mabantayan ng kalaban. And lastly, number 5, steady playmaking by Kyle Negrito. Isa rin sa positive sa game nila yung playmaking ni Kyle Negrito. Tulad nga nasabi natin dati, maganda talaga yung pitik niya sa bola dahil mas mabibilis yung set niya at hindi predictable. Kaya nga kahit papano, nabigyan ng buhay ang ating playmaking dahil wala ang ating top setters sa lineup. Consistency na nga lang talaga ang dapat ma-apply ni Kyle Negrito. Sa iba pang highlight ng game, trending yung pagsubok ni Jaja Santiago na mag-jump serve. Tila pahiwatig na ready na siya sa European stage. Ilang monster kill din ang pinakawalan niya. Nakakagulat din na maski si Gemma Galanza ay nakablock. Maganda man ang nagawa nila, marami pa rin ang dapat mahasa ng koponan ayon kay Coach De Brito, lalo na sa pagbawas ng errors dahil naka 41 sila sa kanilang tune-up game. Abangan natin ang ilan pang improvements sa kanilang sunod na tune-up game sa April 19. So there you have it mga ka-V-Heads. Thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos.